upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Lima pa lang. 5 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng panahon, Biyernes na. Ika-6 tayo ngayon ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita,
Power sharing sa Senado itinanggi. Irit ni dating Senador Bong Revilla na mailipat sa Campo Crame, tinanggihan ng Sandigan Bayan. Mayor Kerwin Espinoso sumuko naman sa NBI sangkot sa isang murder case. 6 na Chinese arestado, higit na 60 Pinoy na rescue sa niraid na bodega ng smuggled na sigarilyo sa Pampanga. 20 bigas meron na program ng pamahalaan pinalawig sa Tawi-Tawi. Bagyong Basyang naglandfall sa Bayabas, Surigao del Sur. 16 na lugar nasa ilalim ngayon ng Signal Number 2. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide. Ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita. Naglandfall na ang Tropical Storm Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur at ngayon ay nasa Agusan del Norte habang nasa 16 na lugar ang nasa ilalim ng Signal Number 2. Ang sentro ng bagyo ay nasa vicinity ng Camadbaran City. Ito po sa Agusan del Norte. Taglay ang lakas na hangin na 65 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot ng 70 km bawat oras. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras. At least mabilis. Nakataas ngayon ang Signal Number 2 sa mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Southern Leyte, Bohol, southern portion ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Dinagat Island, northern at central portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern at central portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis, northern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Occidental at Iligan City. Nakataas naman ang Signal Number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Leyte, rest of southern portion, rest of Cebu, rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Mindanao. Kasama rin ang mga nasa ilalim ng Signal Number 1, the rest of Dinagat, Surigao del Sur, rest of Agusan, the northern portion of Davao, northern portion ng Davao del Norte, central portion ng Bukidnon, rest of Misamis Occidental. Lanao del Sur, eastern at central portion ng Zamboanga del Norte, northern at central portion ng Zamboanga del Sur, northeastern portion ng Zamboanga Sibugay, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, partikular na sa may bandang bayan ng Boston, Bukidnon, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Lanao del Norte, ang bahagi nga po ng Iligan, at Camiguin. Yan po ay yung mga lugar na apektado ngayon ng bagyong Basyang. Magandang umaga, Pilipinas! Kanselado ang pasok ngayong Biyernes sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa epekto pa rin ng Tropical Storm Basyang. Kabilang sa mga walang pasok ang mga sumusunod, all levels, public and private, Bohol, Cebu Province, sa mga bayan ng Alcantara, face-to-face classes in all levels, public and private. Argao, magkakaroon pa rin ng suspendido ang face-to-face classes, all levels, public and private. Sa bayan din ng Asturias, gayon din sa Badian, Barili, ang Bulhoon, all levels, public and private. Carcar City, wala din pasok, all levels, public and private. Ang Carmen, all levels. Ang Compostela, gayon din ang Cordoba, Dalaguete, Hinatilan, Liloan, Madridejos, Malabuyok, Medellin, at Naga City sa Cebu. Face-to-face classes in all levels, private and public, suspendido. Gayon din sa Pinaumungahan, Sambuan, San Fernando, Santander, Sibonga, Sogod. Teka, ano pa ba ito? Cebu pa ba ito? Hindi na Cebu ito. Sogod, Cebu. Tama, oo. Tambuelan, Talisay City, Toledo, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, face-to-face classes in all levels, public and private, wala pong pasok.
Magandang umaga, Pilipinas! Sa Leyte naman, maupay nga aga, walang pasok sa Bato o levels sa public and private. Gayon din sa Hindang, Tabon-Tabon, Tanawan at Bilyaba. Gayon din sa Southern Leyte, all levels public and private. Sa Negros Occidental, Bago City, Cadiz City, Candoni, Kawayan, all levels public and private. Don Salvador Benedicto, Enrique Magalona, Escalante City, Himamaylan City, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Kabankalan City, La Carlota City. Ganon din sa Moises Padilla, Murcia. Wala din face-to-face classes ha. Pontevedra, Pulupandan, Sagay City, all levels public and private. San Carlos City, Silay City, Talisay City, Victoria City, Bacolod City, at Negros Oriental, face-to-face classes, walang suspended, public and private all levels. Sa Western Visayas, ang mga walang pasok, Aklan, Antique, Belizon, San Jose Benavista, Sibalom, from preschool to senior high school lang ha. Tapos sa Tibiao, ganun din, hanggang senior high school lang. Tobias Bornier, all levels, public and private, walang pasok. Sa Capiz, ang mga walang pasok, all levels, public and private, ang Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Maayon, preschool to senior high school, Panitan, all levels, ganun din sa Pontevedra, Rojas City, all levels, walang pasok, ganun din sa Tapas. Sa Iloilo, ang suspendido lamang ay face-to-face classes in all levels, public and private. Pwede mag-online. Caraga, Butuan City, walang pasok. Agusan del Sur, wala ding pasok. All levels, public and private. Sa Surigao del Norte, sa mga bayan ng Claver at San Benito, wala din pumapasok. Sa Surigao, ang bayan lamang ng Tago. Sa Davao de Oro, walang pasok sa Compostela, Mabini, Maragusan, Mawab, Montevista, Nabunturan, New Bataan at Pantukan. May buntag sa mga tigpaminaw nato diha nga nagapaminaw sa radyo natin. Alam mo ninyo, maganda ito pagka ganito may bagyo na may memorize, na-orient tayo sa ating geography. Doon sa mga location. Wala din pasok. Davao City, all levels, public and private. Hanggang kagabi na, lakas ng ulan eh. Davao Oriental, Lupon, all levels, public and private, yun din sa Mati City. Sa Bukidnon, ang mga walang pasok, ang bayan ng Baungon, Cabanglasan, Don Carlos, Impasugong, Kalilangan, Kibawe, at Kitaw-Taw, all levels, yun din sa Lantapan, Libona, Malaybalay City, pero hanggang high school, senior high school. Manolo Portich, walang pasok, all levels. Maramag, Pantukan, Sumilaw, Talakag, at yan din sa Valencia City, wala din pong pasok, all levels, public and private. Ayan. Kamigin, walang pasok sa mga bayan ng Ginsiliban, Mambahaw, sa Lanao del Norte, walang pasok, Tubod, at Iligan City, wala din pong pasok. Ang dami magaganda dyan sa Iligan. Misamis Oriental, ang mga walang pasok, ang Alubihid, face-to-face classes in all levels, public and private. Kita ho ninyo. May bayan pala gano'n, Alubihid. Balingasag, Balinguan, Binuangan, El Salvador City, Hingoog City, Initaw, face-to-face classes, all levels, suspendido. Lagonglong, Magsaysay, Medina, Naawan, Opol, Salay, Sugbukugon o Sugbong Kugon. Meron na ganun ha. Sugbong Kugon. Taon ho yan ha. Yan po sa Misamis Oriental. Tagoloan, Villanueva at Cagayan de Oro City, preschool hanggang senior high school. Sa Zamboanga del Norte, ang Pinyan, all levels, public and private, wala din pong pasok. Sa Zamboanga del Sur, ito naman ang mga bayan na apektado. Dinas, Dumingag, Gipos, Josepina, Kumalarang, Labangan,
Preschool to senior high school. Gayon din ang mga hinterland barangay ng Dipaya, Binayan, Noboran, Langapod, Bagalupa at Kunogan. Sa Lakewood, bayan po ito sa Zamboanga del Sur, walang pasok o level 758, Lapuyan, Mulabe, San Miguel, Tigbao at Tukuran. Sa Zamboanga Sibugay naman, walang pasok sa Alicia at sa bayan ng Imelda. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Bacoor City. May pasok kayo. Ganon din yan sa may bandang Katmon. Pinag-iingat ang mga ni Vice President Sara Duterte ang publiko sa epekto ng pananalasa ng tropical storm Basyang sa bansa. Sa mensaheng inilabas ni BP Inday, inimok nito ang publiko na bigyang prioridad palagi ang kaligtasan, paghandaan ng kalamidad at iba pang mga sakuna. Hinikayat din ng Vice Presidente ang lahat na sumunod, makinig sa mga abiso ng mga kulang ahensya ng gobyerno. Makinig at sumunod sa mga travel advisories at babala ng Pag-asa, Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagkalunod, pagkasira ng bahay at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. For 18 ang oras sa buong kapuluan, maagang sisimulan ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos ng C5 Road bago ang rainy season. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, partikular na suliranin ang kahabaan po ng C5, yung mga lubak, hindi patag na simento na pangunahing dahilan ng mabagal na paggalaw ng mga sasakyan. Sinabi ni Secretary Vince Dizon, batid naman ang lahat na mas malala pa ang kondisyon ng C5 kaysa sa EDSA dahil sa dami ng truck na dumadaan dito. Kaugnay nito, mahigpitan niyang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tiyakin ang agarang implementasyon ng C5 rehabilitation ngayong taon bago ang panahon ng tagulan. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagsasaayos ng EDSA na inaasahang aabutin ng hanggang 8 buwan. Nagbigay naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng ilang patient transport vehicle sa 5 lokal na pamahalaan at isang national institution upang palakasin ang pagtugon sa emergency response sa buong bansa. Kabilang sa pinakabagong benepisyaryo ng PTV program ng PAGCOR, ang Lung Center of the Philippines, lungsod ng Imo sa Cavite, lalawigan ng Bataan, Munisipalidad ng Libertad sa Antique at mga munisipalidad ng Ibaan at San Jose sa Batangas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang inisyatibo ay bahagi ng pagsisikap ng ahensya sa corporate social responsibility upang mapabuti ang akses sa pangangalagang pangkalusugan ng mga komunidad na nangangailangan ng tulong pinansyal. Sinabi pa ni Tenco na ang nasabing patient transport vehicle ay maaaring magsilbi bilang lifelines o makakapitan oras sa mga panahon ng medical emergencies at mga kritikal na oras. Layunin na niya ng nasabing programa na makatulong sa pagbuo ng mas malusog, mas matatag na komunidad. Ang mga sasakyan ay dinisenyo upang mapadali ang ligtas na paglilipat ng mga pasyente. Nilagyan ito ng mahalagang kagamitan na medikal. Meron itong wheelchair, oxygen tank, stretcher, first aid kit at navigation system. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila? Para lamanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, subukan ninyo ang Shield Bath Soap ha. Galit yan sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Kamatayan ng 2 taong gulang na batang babae sa Palimbang, Sultan Kudarat, iniimbestigahan ng Provincial Health Office. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Aris 19, Jun Soter may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel na kumpiska ng pinagsalbi na pwersa ng Digo City Police Station at iba pang anti-drug units ang halos 350,000 na halaga ng hinihinalang iligal na droga sa ikinasang bypass operation sa Purok Tangigi, Barangay Dawis, Digo City, Davao del Sur, bandang alas 9:11 ng gabi, Pebrero 4, 2026. Sa operasyon, naaresto ang isang 35 anyos na lalaki na nakilala sa alias Mar habang isang 16 anyos na minor de edad ang nasagip at agad na inilagay sa kustudiya ng mga otoridad
otoridad para sa nararapat na proteksyon at interbensyon. Nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 33.34 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 226,712 at 642.5 grams ng hinihinalang marijuana na tinatayang 128,500 pesos ang halaga. Isinailalim muna sa medical examination ng suspect at ang minor de edad bago dinala ang mga ebidensya sa Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Nanatili sa kustodiya ng kapulisan ang suspect habang inihanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Suter. Dalawang suspect naman na sangkot sa pamamaril na ikinasawi ng isang empleyado ng motel sa Tabuk City, sumuko na. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Imbag na bigat, Romy. Sumuko na at nasa kustodiya ng pulis ang dalawang suspect na bumaril at nakapatay sa 29 anyos na empleyado ng isang motel sa Tabuk City noong Martes, Pebrero 3 na madaling araw. Nangyaring insidente sa Dagupan, Tabuk City pasado alas 3 na madaling araw habang ang 29 anyos na biktima na residente sa Umalubwagan ay natutulog sa sopa malapit sa receiving area ng motel at base sa CCTV footage, unang pumasok ang dalawang suspect sa establishmento bandang alas 3:15 na madaling araw. Subalit agad ding lumabas ng makita na natutulog ang isang lalaki. Nagising ang biktima at pumunta sa banyo bago bumalik sa sopa at natulog muli. Bandang alas 3:20, isa sa dalawang suspect ang muling pumasok sa motel at binaril ang biktima sa tiyan at tumakas. Naisugod ang biktima sa pagamutan, subalit binawi ng buhay. Isang araw pagkalipas ng insidente, pinahayag ng Kalinga PNP na kusang loob na sumuko ang dalawang akusado sa pamagitan ng pagsisikap ng mga elders ng Tribong Basaw, Kalinga Provincial Government, Kalinga Budong Council at Kalinga PNP. Dahil sa pagsuko ng dalawang suspect, umaasa ang Kalinga PNP na huhupa na ang tensyon at mahadlangan ng paglala ng sitwasyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dayuang most wanted person naman arestado sa Olongapo City. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning! Isang dayuhang itinuturing na most wanted person ang naaresto ng tracker team ng Police Station 1 sa tulong ng City Intelligence Unit dakong alas 4:45 ng hapon kahapon sa Barangay West, Bahak-Bahak, Olongapo City. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 99 kaugnay ng maraming paglabag sa National Revenue Code na may itinakdang piyansa na 780,000 pesos. Ayon dito kay Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Pro-3, patunay ito ng patuloy at masigasig na operasyon ng kapulisan upang madakip ang mga wanted person, anuman ang kanilang nasyonalidad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Lloydminster, Canada. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Malayo pa si Basyang. Kunuto ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stay formula, tanggal ang matitindi mansya based on test sa chocolate, modern sabon ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Dito sa Luzon, ang sinasabi kong malayo pa si Basyang. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas! Oras sa Pilipinas, 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Amerika. Ma'am Evan Lang sa Las Vegas. Sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Dyan po sa New York. Wow. Baka may mga importanteng lakad kayo magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kubadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan natin ang Mindanao, kamatayan ng 2 taong gulang na batang babae sa Palimbang, Sultan Kudarat. Iniimbestigahan na ng Provincial Health Office. Detalye na balita mula kay Jun Soter at Jun Soter mula kay Jundi Makutak. May butag din mo, Jun. Assalamualaikum. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Ongoing ang malalimang investigasyon ng epidemiology units ng Sultan Kudarat Province upang matukoy ang sanhi ng kamatayan ng isang 2-year-old batang babae sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat. Nabatid na mayroong ongoing MR vaccines campaign ng Sultan Kudarat Provincial Health Office mula January 19 hanggang February 13, 2026 sa lahat ng munisipyo at barangay sa probinsya bilang proteksyon laban sa measles at rubella diseases. Sa inilabas na advisory mula sa Provincial Health Office, unconfirmed pa umano ang isyong vaccine-related death na sinapit ng bata, habang ang nanay ng bata ay marubdob na naniniwalang may kaugnayan di umano ang itinurok na measles rubella MR vaccine sa bata. Puspusa naman ang inilunsad na masusing investigasyon ng regional, provincial at municipal epidemiology units para matukoy ang cause of death ng bata at maipaliwanag ito sa pamilya at maging sa publiko. Habang ang local government unit ng Palimbang ay nagpaabot ng tulong pinansyal at psychosocial support sa pamilya at sa magulang ng bata. Nakikiusap naman ang pamunuan ng Sultan Kudarat Provincial Health Office sa publiko na huwag gawing basihan ng mga unverified posts sa social media. Ang mga maling impormasyon umano ay maaaring magdulot ng takot, pagkalito sa publiko kaugnay sa issue. Sa kabila nito, naninindigan ang pamunuan ng Sultan Kudarat Provincial Office na proven safe ang ginagamit nilang MR vaccine, epektibo at ginagamit umano ito sa buong mundo sa nakalipas ng dekada. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Samantala, foreigner na sakay ng motorsiklo patay nang salpukin ng van sa syudad ng Calbayog. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Isang foreigner patay matapos salpukan naman yung single motorsiklo ng isang van sa syudad ng Calbayog. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Will, 51 anyos, residente ng United States of America at pansamantalang nakatira sa barangay San Joaquin, Dinabagan, District Calbayog City. Nangyari sa rin alas 20 ng gabi sa Maharlika Highway, Purok 10, Barangay Tinambakan Sur, Tinambakan District sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamanong single motorsiklo galing syudad ng Calbayog papuntang barangay San Joaquin. Pagdating sa Purok 10 nang salpukan ito ng isang van na minamaniw ni alias Kian, 21 anyos, mekaniko, residente ng Purok 3, Adila Heights, Poblasyong Gandara, Samar. Napagalaman na defektibo ang headlight ng van kaya hindi nakakita na mag-overtake ito sa isang sasakyan na may kaengkwentro na isang single motorsiklo. Nagtamo na malubuhang sugat sa katawan ng biktima kaya tinakbo
ng Dream O team sa St. Camillus Hospital sa Calbayog City para malapatan ng kakulang lunas. Subalit, idineklara na dead on arrival ang attending physician. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. May bundag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Kidapawan City. May agan sa mga otoranta na samlang. 42 anyos na babae arestado matapos makumpiskahan ng 13,000 pesos na laga ng shabu sa Mangaldan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Jagamin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Mangaldan Police Station ang suspect na isang 42 anyos na babae. Walang asawa at residente ng barangay Malabago, Mangaldan. Matapos tumasamsam sa kanilang tahan ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price na 13,600 pesos. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng RTC Branch 42 Dagupan City sa bahay ng suspect sa pakikipagtulungan ng PDEA Region 1 at nang halugugin ay nasamsam ang nasabing illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 4:33. Saan puwersa ang inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs, DILG, BIR, PNP, CIDG at Philippine Coast Guard ang aabot sa 391 million pesos na laga ng mga kagamitan sa iligal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga. May pahabang kayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Isinagawa ang naturang inspeksyon matapos ang seizure operation noong nakarang linggo na pinangunahan ng Customs Intelligence Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng pinaigting na enforcement effort ng ahensya alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layunin ng hakbang na tugunan ang iligal na kalakalan ng sigarilyo na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa buwis na siyang pinanggagalingan ng pondo para sa mga programa ng pamahalaan. Paalala naman ni Commissioner Nepomuceno sa mga retailer tiyaking legal ang kanilang source dahil sa napakahigpit ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Walang piyansa ang sino mang lalabag sa nasabing batas. Batay sa inventaryo ng Bureau of Customs, aabot ng 142 million ang mga nakumpiskang cigarette making machine, 200 million pesos ang halaga ng mga raw material at nasa 48 million naman ang mga finished products. Ang mga makina at raw material ay pinaniniwalaang smuggled dahil sa nakatatak na mga foreign markings at walang kaukulang import permits o wastong customs documentation. Posibleng humarap sa kaso ang mga nasa likod ng nasabing operasyon kabilang paglamag sa Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997 yung National Tobacco Administration Memorandum Circular Number 2 Series of 2020 at Section 1113 ng Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Nasa 10 pabrika ng iligal na sigarilyo ang target na salakay naman ng Philippine National Police at Bureau of Customs sa mga susunod pang linggo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya, hindi matatapos sa Mexico, Pampanga ang pagbuksa ng gobyerno sa mga iligal na paggawa ng sigarilyo na nagdudulot ng multibilyong pisong economic sabotage sa bansa. Ginawa ni Rimulya ang pahayag kasabay ng pag-inspeksyon kasama si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa warehouse na nirerentahan ng Samyang Global Corporation. Nagpuproduce sila ng mga sigarilyo na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Git ng kalihim, manufacturing na ng sigarilyo ang diskarte ngayon ng mga sindikato dahil hirap silang makalusot ng mga pantalan dahil sa paghigpit ng Bureau of Customs. We suspect there are 10 other manufacturing sites all over the country. The intelligence na kami at hindi na namin nilalapitan. Pero it will come in the next few days or next few weeks. Makukuha na namin lahat yan. Iniimbestigahan na rin ng DILG ang posibleng pagkakasangkot ng 2 politiko
mula sa Northern Luzon at sa talamak na cigarette smuggling sa bansa. Inilutang ito ni Secretary John B. Cremulya kasunod ng pagsalakay ng maturidad sa isang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga na napag-alamang gumagawa ng aabot sa 150 milyon pesos na laga ng sigarilyo araw-araw. Ayon kay Cremulya, hindi bababa sa 2 politiko ang hinilalang nagpupondo para sa operasyon ng cigarette smuggling sa bansa. Yan man, tumagi muna ang kalihim na pangalanan ang mga ito habang gumugulong pa ang investigasyon. 37 makalipas ang alas 4. 2 katao arestado naman ang maaktuhan kumukuha ng puting buhangin sa baybay ng Kapul sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galid Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Arestado ang 2 katao sa bayan ng Kapul, Northern Samar ng maaktuhan na iligal na kumukuha ng white sand o puting buhangin. Ang 2 aktong nahuli sa kanilang iligal na aktibidad, agad naglunsad ng operasyon ng Kapul Police na pinamumunuan ni Police Captain Amado Castillo, Acting Chief of Police, katuwang sa operasyon ng Provincial Mining Regulatory Board o PMRB. Naganap ang iligal na pagkukuha ng puting buhangin sa Sitio Aga, Barangay 5, Poblasyon, Kapul, Northern Samar. Na-recover ng otoridad ang 6 na sako na naglalaman ng puting buhangin at 10 sako na walang laman. Ang nasabing mga akusado ay 43 taong gulang at isa dito ay 45 taong gulang na kung saan naaktuhan na kumukuha ng buhangin ng walang kakulang permit na ayon sa report ng PNP sa itong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 o Republic Act 7942. Ang mga akusado at ang mga nakumpiskang buhangin at iba pang ebidensya ay dinala sa Kapul Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Hinikayat ng PNP ang publiko makipagtulungan laban sa mga ilegal na gawain, kabilang dito ang ilegal na aktibidad sa kalikasan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! Hey, good morning kay Nanay Pasita Madrigal dyan sa Barangay Guadalupe, Inupacan, Leyte. Sa mga pabalik na ng Pilipinas, dito magsa-celebrate ng Valentine's. At doon sa wala pang naiisip na pangregalo, mag-text na ho kayo sa 0919-095-5935. Order na kayo ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng declared cacao beans process para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate at ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po ninyo ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Noipi. Maganda umaga, Pilipinas! Jose Ramon Ulod, magandang umaga sa inyo dyan sa Amerika. Pagod ka na daw ba sa ingay ng syudad? Pagod ka na ba sa matinding polusyon? Gusto mo ng sariwang hangin, malamig, tahimik na kapaligiran habang nakatanaw ka sa Bulkang Taal? Ito ng pagkakataon para mag-invest sa bahay sa Province Tagaytay, isang eksklusibong French Enclave Residential Unit sa loob ng prestigyosong Tagaytay Midlands na matatagpuan sa kahabaan ng Lakeside Fairways Drive sa Talisay, Batangas. Ang province ay isang upscale development ng SM Prime Holdings Incorporated na isang premium master planned lot-only residential communities. May kabuang sukat ito na mahigit na 8 hektarya. Binubuo ng 119 na residential lots at may 14 na lote kada hektarya. May sukat na 240 hanggang 451 square meters ang kada lote. Ayon kay Highlands Prime Senior Vice President Eleanor Mendoza, hindi dahil sa ganda ng lokasyon at reputasyon ng SM Prime, malaking bilang na ng mga lote ang agad na ibenta. Patunayan niya na marami ang nagtitiwala sa mga proyekto ng SM Prime. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, mamigay muna tayo ng pera.
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon dyan sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Ha? Ang tropang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. At ang ating word of the day... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day natin ay commiserate. Commiserate o pakikiramay sa Tagalog. Ayan. Sa Cebuano, hindi maluoy. Maluoy, awa eh. Sharing, anong kuhan ba ang pakikiramay? Basta sa Ilocano, pakikilay. Ba ganun ba? Pakikilay, ayan ha. Mabuti hindi pakipalikmita. May ngaga sa mga kuturan tala sa Negros, ha. May buntag sa mga ano. At sige nga, ano yung pakikiramay sa Cebuano? Pakitulungan niyo ako doon sa mga suki natin dyan sa Cebu. Ha? Para ma-correct na, baka mamaya galitan na naman tayo, mali ang ating Bisaya. Ha? Ma'am Doti Molino dyan sa Kidapawan, ano nga ang pakikiramay sa Cebuano? Maganda umaga, Pilipinas! Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, nilusaw na ng Pangulong BBM. Kung bakit alamin natin mula kay Let Narciso Arish Pertin. Let, good morning! Formal nang binuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na dating pinamunuan ni Finance Secretary Frederick Go. Sa bisa ng Executive Order No. 108, isasama na sa Office of the Executive Secretary ang lahat ng tungkulin ng OSAPEA para gawing mas simple at mas mabilis ang pagproseso ng mga usaping may kinalaman sa pamumuhunan at ekonomiya. Kasama sa ililipat ang mga dokumento, kagamitan at mga kawani ng OSAPEA alinsunod sa umiiral ng mga batas at patakaran. Mananatili namang chairperson ng Economic Development Committee ang Finance Secretary, habang ang Executive Secretary ang mamumuno sa Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council. Ayon sa Malacanang, layo ng hakbang na ito na pabilisin ang pagdedesisyon ng pamahalaan at patibayin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programang pang-ekonomiya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Ayan, ang Bisaya ng pakikiramay ay nagpakisubo. Ayan, nagpakisubo, pakikiramay. Commiserate sa Bisaya ay nagpakisubo. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat mabilis yung basa niya na nagpakisubo. Kasi iba naman yung nagpakisubo. Naalala ko tuloy si Senator Lito Lapid. Magtatayo na lang daw siya ng religion pagkatapos ng kanyang term. Kasi mas magandang may religious droup ka eh. Diba? Nandiyan yung dating daan, ang tamang daan, diba? At saka yung daming kaya ang itatayo niyang simbahan ay sa likod ang daan. Maganda umaga, Pilipinas! Re-recruit na dyan si Senator Jinggoy. Pilyo ka talaga, Senator. Speaking of Senate na rin, nandito na lang din tayo eh. Senate Blue Ribbon Committee report hinggil sa flood control project, tiyak na makakakuha ng sapat na pirma ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond at Maasaris 28. Raymond, good morning. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na makakuha ng sapat na pirma ang partial committee report hinggil sa flood control project. Ito ay kung babaguhin ang termino na ginamit sa report. Sabi ni Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpapatuloy ang pagbabago sa ilang lengguwahe o termino na gagamitin sa report dahil isa ito sa napagkasunduan sa ginawa nilang caucus. Ngunit tiniyak ni Lacson na kahit may babaguhin na lengguwahe o termino ay manatili ang laman o substance ng report. Kasama na dito ang rekomendasyon na dapat ay kasuhan ng ilan nilang kasamahang senador. Sabi ni Lacson,
11 lagdang kailangan upang madala at ma-report sa plenary ang partial committee report. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Ay buntag kay Del Zamora. Lux, salamat ha. Ayan, 4:47 ang oras sa buong kapuluan. Ay, congratulations muna ha, sa mga bagong talagang mga opisyal ng Bureau of Customs, ng Bureau of Internal Revenue, mga bagong appointees ito ha. Revenue Travel Assignment Order Number 004-2026. Ito yung mga bagong inappoint ni Commissioner Charlito Mendoza. Siyempre, congratulate natin itong mga ito, no ha? Dahil ibig sabihin, pinagkakatiwalaan sila ni Commissioner, ha? Romel Tolentino, itinilagang Revenue District Officer ng Revenue Region Number 7A, Quezon City. Eden Sirapica, Revenue District Officer naman sa Ilocos Region. Albino Salenga Jr., OIC Revenue District Officer sa Ilocos Region din. Rental Vallejo, Assistant Revenue District Officer sa East NCR. Richard Go, OIC Revenue District Officer sa Binondo, Maynila. Raymond Sanchez, nasa Kamanaba naman. Naku, natakpan yung isa. Romel Morente, na ilipat naman bilang Revenue District Officer ng Kamanaba and Bulacan. Eliseo Bacalso, ayan, Revenue District Officer ng East NCR. Miguel Angelo Alparo, na italaga itong Revenue District Officer ng Region 4, Central Luzon. Romeo Ebdani Jr. Ano kayo ito ni General Ebdani? Governor Ebdani pala. OIC Assistant Chief Revenue District Office 116. Regular LT Audit Division, Large Taxpayer Service National Office. Ryan Calvin Morga, na italaga naman sa West Cavite. Revenue Region 49A, Cabamiro. Roberto Inocando, Chief Revenue District Office, Large Taxpayers Office, National Office. Francis Nabwa, OIC Revenue District Officer, South NCR. Arnel Cosinas, Chief Revenue District Officer, Large Taxpayer Service, National Office. Simplicio Cabantac Jr., ito naman sa South NCR. Gerardo Otanes, Makati City. Si Simpson Correg, galing Car, nalipat sa Lakimar, West Laguna. Edison Del Agua, Chief Revenue District Office, Large Taxpayers Office, ano tawag dito? National Capital, sa National Office. Jerlo Kakatian, nalipat naman sa Cabamiro. Jason Payapag, Large Taxpayers Office. Dami nila. Romeo, Rosemary Barba, OIC Connection Division, Northern Mindanao. Yung galing sa sa Pasig. Ba't wala kaya pa? Hindi pa na-appoint. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Ngayon ko napatunayan, tama pala yung sabi nila. Ang BIR ay nasa ilalim na ng pamamahala ngayon ng DENR. Hindi dati nasa Department of Finance. Ngayon nasa DENR na. Nasa DENR. DENR. Puro recycled eh. Mga recyclable yung mga pinaglalagay. Di ba? Sabi nila, huwag niyong itatapon ang inyong mga basura. Pwedeng i-recycle yan. O, di kanino problema ang recyclable? Di ba DNR? No.
Magandang umaga, Pilipinas! Halika, hanap buhay mo nga rito. Maghanap buhay muna tayo. 51 makalipas ang alas 4. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento. Pilipinas! 54 na makalipas ang ika-4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nagabang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Galing po ito sa Japan. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog ayon po sa mga dalubhasa. Kaya ang payo ng mga eksperto, siguro 2 kapsula bago matulog, mga 1 oras, yan, para ma-achieve natin ng husto ang benepisyo ng ultabayo. Nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Yan, para pagkagising ho natin kinabukasan, relax tayo. Renewed ang lakas. Yan, para kahit na, huwag nyo naman ugaliin kulang ang tulog. May nakusap nga ako sa kahapon. Sabi niya, 4 na oras lang kuminsan tulog ko, pero pagkagising ko, ang sigla-sigla ko pa rin. Ayun, anong oras ka naman gumising? Alas 4. Bakit naman ang aga mo gumising? Paano? Naihi ako. Yabang niloko. At sabi niya talagang naka-standing ovation. Yabang. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo. I-check po ninyo, makipag-ugnayan po kayo, may text ho kayo kung may mga concerns pa kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of uri, happy birthday, Henry Uri.
Ilang taon na si Henry ngayon? 59? 60? Grabe naman kayo. Wala pa namang senior si Henry. Ilang taon na malo? Si Henry Uri ngayon? 50? Anong 1950? Hindi naman pinanganak ng 1950 si Henry. Huwag ka naman ganyan. Oo. Matanda lang sa akin ng isang taon si Henry. 54 ako. Di 55 siya. Di ba? Mahiwagang tunog. Sige. Malay natin, manalo si Henry sa mahiwagang tunog. Hindi pala pwede. Oo, bawal. Oo. Ayan, ang ating mahiwagang tunog ay nagkakahalaga ngayon ng 8,000. 8,000. 8,000 ba? Oo. 8,000. Oh, basta 8,000. Basta ginagamitan daw po yan ng kandila. Ang inyong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, 8,000. Habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, magpadala na ng inyong entry sa ating mahiwagang tunog. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli na sa Pulang Lupa 1, Las Piñas City, si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, magandang umaga at swerteng-swerte ngayong umaga itong napakagandang nanay. Tignan mo naman, naka-shade. Oo nga. Dahil... Nay, bakit naka-shade si Nay? Baka may sore eyes. Malaman natin, mami, pangalan niyo po? Olivia Almasan Gregorio. Ba, kumpleto ha. Olivia. Diyan pa parang naalala ko tuloy yung mga kanta na yun. Oo. Sino Olivia John Newton? Ano? Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Sample nga, Nay. Sample ng kanta ni Olivia Newton-John. Hopelessly devoted. Kita mo naman, oo. Nay, teka muna, Nay. Napaparating na si Basyang. Tama na. Hindi, pero may mas magandang kanta si Olivia Newton-John. Sherwin. May mas magandang kanta si Olivia Newton-John na memoryado ho ng mga Bisaya, ng mga taga Bisayas. Dawata na Olivia, ang gugma kong gihala. Di ba? Kinikilig si nanay. Ay, si Mariah Carey daw pumanta niyan. Anong probinsya ni nanay? Nay, anong probinsya mo, Nay? Anong probinsya mo? Wala po. Wala kang probinsya? Sus, may Ginoo. Pero taga Pilipinas ka. Las Piñas talaga. Sige, bigyan mo na yung premyo natin, Sherwin. At baka mamaya bumirit pa ulit si nanay. Kuya Angel, dahil ikaw ang paborito pakinggan ni nanay dahil hindi na nga siya nakakakita dahil araw-araw yan ang kanyang libangan na makinig ng radyo sa DZRH. May handicap si nanay. Lahat ng anggulo ng bahay nila may radyo para kapiling ka palagi. O yan, may radyo dyan. May radyo pa sa ibabaw sa may tubigan. Meron pang radyo doon sa may loob. Ayan, may isa pa doon. May Bluetooth pa doon. May Bluetooth pa sa may paanan niya. Paano kung biglang... Ito talaga ang radyo. Paano kung biglang majijingle si nanay? Nay, huwag mo sabihin may radyo ka rin sa CR. Dapat may dala-dala na bibigyan. Meron. Kailan pa ho kayo nawala ng paningin, Nay? Kailan pa? Ha? Ang ano po? Kailan pa kayo nawala ng paningin? 2017. Bakit? Anong nangyari? Meron po akong glaucoma. Glaucoma. Oo. Yung kuya ko rin ho, bulag na si Kuya Levy. Pero si Kuya Levy, nasa DepEd pa siya, bulag na siya. Pero ang sabi niya nga ho sa amin, masiswerte daw po ang mga bulag. Because they can see beauty beyond the naked eye. Kaya, Nay, tatanungin ko kayo, gwapo ba si Sherwin Alparo? Tinignan si Sherwin. Ako nga siya. Ha? So, hindi, ramdam nyo, gwapo? Opo. Kita mo, siyempre ko si Sherwin, bulag na yan, ha? Sinasabi, gwapo ka pa rin, ha? Sabi ko sa'yo. Sige,
Yan. Kay nanay na nanay, Kuya Angel, hindi rin nagkakalayo. Ito natin, ramdam na ramdam na parang tayo gwapo. Dahil nanay, ramdam na ramdam mo. Eto, meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Ito pa yung waka pa yan. Thank you po. Ayan. Lang yan. Kapag nakuha niyo yung ating word of the day, makukuha niyo ating medium component. Anong ating word of the day, Nay? Commiserate po. Commiserate. Ayan. Commiserate yan. Commiserate ang ibig sabihin sa Tagalog ay pakikiramay. Pakikiramay. Sa Bisaya ay nagpakisubo. Ayan, At sa Ilocano pala ay pakikilay. Ayan. Si Nanay. Nay, sino naglalagay ng kilay nyo, Nay? Wala po kilay. Bigyan mo na yung premium. Dahil nakuha nyo ang ating word of the day, ito meron kayong Diesel Age medium component at sabi ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, alagang Astron, alagang ka. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide ang pinakabagong Galaxy radio ng Astron. Yan, a portable radio, pwede nyo po dalhin kahit saan dahil pwede lagyan ng battery. At hindi lang yan. Hindi lang yan, meron ka pa Diesel Age Medyo Noche Basket dahil next week, Chinese New Year na. Ito, meron kayo sa Chinese New Year ang Diesel Age Medyo Noche Basket at ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with fabric conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula. 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. Ayan. Thank you po. Nalungkot Thank you yun. po. Nay. Agang biyaya po ni Lord. Sige, ingat, Nay, ha? Okay. Opo. Sama nyo kami sa inyong dasal, Nay, ha? Tsaka lalong-lalo na ang poging si Sherwin. Ayan, ha? Sherwin. Okay, Angel. Teka muna, Sherwin. Sherwin. Yes. Kasama ba talaga sa spiel mo yung kakanta ka pagka ang ini-introduce mo na yung Astron? Meron ba yun? Oo, kasama yun. Kasama? Susmigin mo. Pa-edit mo. Wala ka magagawa. Hindi pa-edit mo. Baka mamaya masundang ka agad si Basyang eh. Maganda kaya si Coco kumanta nun. Si Coco ba? Si Coco? Kaya pala. Kaya naman sa manais, manalo siyempre ng bagong medium component at ng 1,000 pesos ng Diesel Age. Palagi po tumutong sa Diesel Age. Baka kayo nasa dating winner sa Diesel Age. Malakas promo kasama ang Pride Detergent RH number 6. Sherwin Battle para DZRH. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Si kakampala po manda niya. Kakampala. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakas Promo! Hi ko sa mga suki natin dyan sa Japan. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo, ha? Biyernes na ho tayo ngayon, February 6, 2026. Antabayanan po ninyo mamaya, kuha tayo ng update mula sa Pag-asa, kaugnay po ng Bagyong Basyang. Si Brian Posadas naman, nakastambay na rin. Pag-uusapan naman natin maya-maya ang vertigo.
Dami ho nagkakaproblema sa vertigo. Anong cause kaya ng vertigo? Impeachment complaint laban sa Pangulong BBM pwede nang lumusot kung nasa bansa at napatutuhanan lamang ni dating Congressman Saldico ang partisipasyon ng Pangulo sa issue ng budget insertion. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regulan, Aristual Manang Milky. Pwedeng lumusot ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung nasa bansa lang sana si dating ako Bicol Party List Representative Elizalde. Sa kanyang manifestation sa hearing ng House Justice Committee, nilinaw ni Representative Shell Jokno na akbayan party list. Papagtitibay ang bintang sa issue ng budget insertions at kickbacks kung nasa bansa sana si Ko. Ayon kay Jokno, maigpit na kondisyon na dapat panumpaan ang alegasyon at hindi pwedeng pagbatayan ang mga bintang, recorded video messages at mga newspaper clippings. Paliwanag ni Jokno, mahalagang patutuhanan ni Ko ang mga alegasyon kay Pangulong Marcos sa usapin ng kickbacks at mga budget insertion para siya ay ma-cross-examine ng komite. Anya, seryosong alegasyon na katiwalian sa pondo ng bayan kay kailangan ng Justice Committee ang matibay na ebidensya na direktang magtuturo sa Pangulo na sangkot sa paglustay sa pondo ng bayan. Sa issue ng insertions and kickbacks, nasa impeachment complaint ang 100 billion pesos na halaga para sa flood control projects at ilan pang pondong kinikwestiyon sa ilalim ng 2023, 2024 at 2025 national budget. Si Jokno, kasama si Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, ang kasama sa mga bumoto na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Milky Regulan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Tiniyak naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Levise na may ebidensya siya para patunayan ang mga aligasyon na tumanggap ng kickback mula sa anomalyang proyekto ang ilang mga personalidad ng DPWH at ilang politiko. Pangako ni Leviste, ilalabas niya sa tamang panahon at sa katunayan nakapaghanda na rin siya ng video ukol sa naturang mga ebidensya para ano man ang mangyari sa kanya, siguradong lalabas ang katotohanan. Patikim pa ng kongresista oras na may ilabas niya ang mga ebidensya, mauunawaan siya ng publiko kung bakit inaatake siya ng mga kritiko dahil sa natatakot ang mga ito sa kanyang ilalantad. Una rito sinabi ni Levise na hindi niya nais na mag-abroad pero pinag-usapan naman siya ng ilang kinatuan ng administrasyon. Gayon din ang kanyang inang si Senator Loren Legarda na magtungo muna siya sa ibang bansa. Si Lian Loreto mula po sa Pag-asa kasama na natin. Lian, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel. Update po muna tayo dito kay Bagyong Basyang na naglandfall nga po kagabi 11:50 PM sa may Bayabas, Surigao del Sur. At ngayon, umaga ay nasa may Habonga, Agusan del Norte na may taglay pong lakas na hangin na aabot sa 65 km per hour at pagbugso na aabot sa 90 km per hour at ngayon tropical storm category pa rin. West-northwestward naman po ang kanyang pagkilos sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan nga po natin na ma-maintain niya ang kanyang west-northwestward movement habang binabaybay ang Visayas or dito po sa may Central Visayas, maging sa may Negros Island region and possible sa may Northern Palawan ngayong araw hanggang sa Sunday. Inaasahan nga po natin possible po yung mga landfall scenario dito sa may Bohol, southern parts din po ng Cebu and dito rin po sa may Negros Oriental. Kaya pag-ingat po sa ating mga kababayan dyan. Ngayong araw po yan. And habang tumatawid nga po, binabaybay nitong si Bagyong Basyang yung mga lalawigan dito sa Visayas, possible naman po na mas humina itong bagyo at maging tropical depression na lamang ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Ngunit sa ngayon, ay tropical storm category pa rin po ito kahit nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa may southern portion ng Leyte, southern Leyte, maging sa may Bohol, central and southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, maging sa southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, at sa may eastern portion ng Misamis Occidental, kaya posible po sila po yung makakaranas ng mga pinakamalalakas na hangin itong si Bagyong Basyang ngayon within 24 hours. And wind signal number 1 naman po nakataas sa may southern portions ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro,
Romblon, sa may northern portion ng Palawan, kabilang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, pati na rin po sa may southern portions ng Masbate, Eastern Samar and Samar, for Buliran, sa nalalabing bahagi din ng Leyte, Cebu, and Negros Occidental, maging sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, sa nalalabing bahagi ng Surigao del Sur, and Agusan del Sur, maging sa may northern portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao del Norte, and sa may central portion ng Bukidnon, Lanao del Norte, for the rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, maging sa may eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur at northeastern portion ng Zamboanga at Sibugay. So sila naman po ang makakaranas ng hanggang 61 kilometers per hour na mabugso ng hangin itong si Bagyong Basyang within 36 hours. Nasaan pa rin po natin yung matataas na mga pag-alon, kaya't may gale warning po tayo sa may eastern and central seaboards ng Visayas and sa may northern and eastern seaboards ng Mindanao ngayong araw. Bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan. And aside po dyan, yung rain bands naman po nitong si Bagyong Basyang ay nakaka-apekto din sa may Bicol region, for the rest of Mindanao, Quezon, and Marinduque, kaya sila po makakaranas ng maulap na panahon at mga thunderstorm activities. For Metro Manila and the rest of Luzon naman, mas maganda ang ating panahon, liban sa mga thunderstorm activities pagsapit ng hapon. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat Lian at ingat din ho kayo dyan sa Pag-asa. Thank you! Inalawig ng Department of Agriculture ang rollout ng Benting Bigas Merona Program, ang flagship food program ng Pangulong Bongbong Marcos sa Tawi-Tawi bilang bahagi ng pagpapalakas ng national government sa adhikain na maihatid ang murang bigas, mapalakas sa seguridad sa pagkain sa mga liblib at mga mahihirap na komunidad. Ang lalawigan na matagal nang kilala bilang baluarte ng pagtatanim ng tropical seaweed, ang Tawi-Tawi ay nakadepende lamang sa pangingisda at seaweed farming para sa kanilang kabuhayan. Dahil walang lokal na produksyon ng palay, nakadepende lamang ang lalawigan sa shipment mula sa ibang lalawigan. Kaya malaking hamon sa mga residente kung paano magkakaroon ng akses sa murang bigas. Mas malapit pa nga sila sa mas malapit pa ho sila sa Malaysia. Nanguna sa rollout ng murang bigas sa Bungao Gym, si Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Balicaria Guevara, na nagsabing ang pagpapalawig ng programa sa Tawi-Tawi ay parehong strategic at kailangan. Sinabi po ni Assistant Secretary Balicaria Guevara, bagamat magkakahiwalay ang ating mga isla at malayo ang sentro ng kalakalan, malinaw naman ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na walang lalawigang dapat na maiiwanan, dapat malibutan lahat ng DA. Ang Tawi-Tawi ay mahalagang bahagi ng layunin para matiyak ang sapat, abot kaya at kalidad na bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Inayuhan naman ng Bureau of Customs ang publiko na beripikahin muna ang balikbayan box at parcel tracker sa kanilang website. Balikbayan box and parcel tracker website ng Bureau of Customs kung lehitimong package ang sinasabing ipinadala sa kanila. Ito yung upang hindi mabiktima ng love scam o isang uri ng scam na nambibiktima sa pamamagitan ng peking padala o package na nauuso lalong-lalo na ngayong nalalapit ng selebrasyon ng Valentine's Day. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, pinalalahanan ni Customs Assistant Commissioner Vincent Philip Jet Maronilla ang publiko, lalong-lalo na yung mga may edad na at piling may asim pa, maging maingat at matalino, lalo-lalo na sa mga nakakausap lamang nila online. Payo ni Maronilla, madali namang beripikahin kung totoong may package na ipinadala sa kanila. Tapos sasabihin magpadala ka ng pangtubos. $2,000 lang, mahal yan. $2,000. Iba naman nagpapoto kasi pinadala ni Papa. Sa pamamagitan ng BOC website na Balikbayan Box and Parcel Tracker website ng BOC. Tingnan ho ninyo. Kasi kailangan nakalagay po ang tracking number at agad na matutukoy kung meron po kayong talagang transaksyon. Kahit po meron na kaming mga post sa social media, paano turuan po yung mga kababayan natin to detect love scam. Marami pa rin po talagang nabibiktima. No? Ang unang indicator po namin di sana, lalo na pag parcel po, no? Meron naman po kaming balikbayan box and parcel tracker.
dyan po sa website namin. Napakadali pong gamitin yon. Makikita nyo agad yung access doon. Click nyo lang po yun, tapos ilagay nyo yung tracking number. Pag nakalagay po doon, no transaction, kontakin nyo na ho kami, magduda na ho kayo kasi malamang po, peke ho yung sinasabing parcel na pinadala sa inyo. Ayun, oo. Magandang umaga ho sa mga apam at mga, at mga papang Aprikano. Sabi nung isa, ba't naman ko kayo nagpabola ng ganyan? Sabi niya, malay ko ba naman? Tsaka macho siya. Saan ka naman nakakita? Apam daw, pero nagbibisaya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay naman, matagal na yan sa Surigao. Sa Surigao, sa Siargao pala. Teka muna, marami hong namumroblema tungkol po sa vertigo. Tsaka delikado pala yung vertigo, Pagka inabutan ka sa gitna ng daan, pwede kang maaksidente. Kasama na ho natin ngayon mula po sa Theoxis Health Venture si Boss Brian Posada. Sir Brian, good morning. How are you today? Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Oo. Ang vertigo is an ailment sa mga matatanda. Huwag naman matatanda, sa mga nagkakaedad na. Ang vertigo, it can happen even to younger, pero may effect kasi talaga yung age, no? So usually sa mga mas matatanda natin nakikita. So ano ba yung vertigo para sa mga nanonood at nakikinig sa atin, no? Vertigo, ito yung false sensation of movement. Either umiikot ka o umiikot yung paligid mo. So basically, hindi siya disease talaga yung vertigo, no? It's a symptom of an underlying condition. So, kumbaga, merong kondisyon, sorry for that, sa katawan mo, sa tenga mo specifically, usually, na nagkakos ng simptomas na tinatawag na vertigo. Yeah. So, sintomas siya. Anong mga posibleng sakit ang binibigyan nito ng babala? Yes, so ang vertigo, ang common na nararamdaman natin pag may vertigo tayo, aside sa umiikot yung paligid mo, yung spinning sensation, naglo-loss din yung balance natin, yung para kang nahuhulog. Minsan nagkakaroon ng nausea or vomiting, cold sweats, palpitations, at minsan may headache or earfulness. Now, ano yung most common in the Philippines na cause ng vertigo? Yung tinatawag natin na BPPV, no? Nakalimutan ka niyan. Okay. Benign paroxysmal positional vertigo. No? Benign paroxysmal positional vertigo or BPPV, yan yung common, no, na nararamdaman, nagiging cause ng vertigo ng mga may edad, no? Natitrigger yan by sudden position change. So that's one. Another thing that can cause vertigo is meron kang inner ear problem. Ano ibig sabihin nun? May inflammation sa tenga or may fluid imbalance. So may fluid tayo dyan sa tenga. Pag merong imbalance yan, it can also cause vertigo. So maraming iba-ibang cause, no? So kaya siya symptoms. Pwede rin siyang Meniere's disease. So ano yung Meniere's disease? So meron kang vertigo, may ringing yung ear mo at merong changes sa hearing. Sorry. It can also be caused by migraine, blood pressure changes, medication. Pero ito yung medyo rare, pero posible mag-cause ng vertigo mo ay stroke or brain damage. No? So that's the reason why kapag vertigo, depende sa mga simptomas na nararamdaman mo kung meron siyang kasama pang iba. Some of these cases, we ask them to go to the doctor, lalo na hindi kaya ng positional changes lang or yung BPPV. Pero ang common kasi yung BPPV. So pwede siyang indicator na ikaw ay na-stroke. Yung pala yun. Possible. Kasi pagka nagkaroon ka ng stroke. So, though it's rare, pero of course it's serious, no? So, Kong Angel, paano natin malalaman kung kunyari BPPV siya, no? Ano ba yung BPPV, no? Yung binanggit ko kanina. Meron kang crystal sa inner ear mo na nag-move to the wrong canal. Marami tayong canal dyan, no? So, triggered yan by position change. So, usually, ang ginagawa dyan, if this is just BPPV, meron tayong tinatawag na mga maneuvers na ginagawa o yung paggalaw, no, na para maiayos natin or maitama kung saan nakalagay yung mga crystals na yon, no. Malalaman mo na
BPPV siya or most probably BBPV siya kapag na-trigger yung vertigo mo nung bigla kang bumangon, bigla kang tumagilid, o bigla kang tumingala. Short episode lang yan, seconds to minutes, and walang ibang warning. So maneuvers can possibly treat the cause. Meaning, may mga galaw ka na pwedeng gawin para maayos yan. No? So, meron kami tinatawag kong Angel na mga maneuvers na pwede nating gawin sa bahay, yung Epley maneuver. So, yung Epley maneuver, kung ang dahilan ng vertigo mo, yung biglangan tayo, no? The Epley maneuver, basically, iupo ka sa bed mo, sa edge ng bed mo, no? And then, ito turn mo yung head mo 45 degrees to the right, no? Sorry, to the right. And then, habang naka-turn yan, hihiga ka. No? Hihiga ka, lie back quickly para yung shoulder mo naka-head and yung head mo yung shoulder mo nasa bed and slightly extended, tilted back yung head mo. So may mga maneuvers na gagawin. I suggest you check even sa YouTube, meron naman nakalagay. I-type niyo lang Epley maneuver, E-P-L-E-Y maneuver. So pwede yan makatulong if again, the qualifier is the vertigo is caused by sudden movement. So may crystal lang na kailangan may ayos doon. Other than that, I would always recommend na you consult your ENT, no? Para malaman natin ano yung exact na cause. Kasi kung iba yung sanhi niyan, may mga gamot naman na binibigay. So, halimbawa, if you have nausea and severe symptoms, and then inner ear related yung vertigo mo, baka may maintenance meds, possible na magkailangan ka na mabigyan ng mga gamot, no? So yun yung mga ano diyan, no? Possible na ways to manage your vertigo. So again, you can use Epley maneuver, or you can go to your or better yet, go to your doctor para ma-diagnose natin, kasi para makita natin ano yung possible cause talaga. Kasi ang hirap na, halimbawa, may isang insidente, nasa train, bumibiyahe, papasok ng opisina, bigla siyang nagkaroon ng vertigo, ng imbalance, nag-collapse, paano kung halimbawa palabas siya sa train, o kaya pababa ng hagdan, o kaya di ba, nasa gitna na tumatawid sa daan. Delikado, Kaya para sa mga, pero mas common siya sa mga matatanda, again, sa mga nagkakaedad na, sa mga senior na, okay. Yeah, kung Angel yan yung kasi lalo na pag nagta-travel ka, 'di ba, minsan bigla kang yumuyuko, bigla kang tumatayo, biglang gumagalaw yung tenga mo, yung ulo mo. So possible na matrigger yung BPPV. So usually the doctors would always recommend pagka ganyan, umupo ka muna, ipahinga mo muna siya. So pag nararamdaman mo na umiikot yung paligid mo, nahilo ka, umupo ka again if that's BPPV. Otherwise, tignan mo rin pag sumasakit yung batok mo, may iba ka pang simptomas na nararamdaman, magparush ka sa emergency room kasi baka possible na stroke din siya. No? Yung mga ganyan bag. Kaya Bentong, pagka may dumadaang maganda, wag mong bibilisan ang lingon. Wag lang biglang lilingon. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Lalo na kung kasama mo si Mrs. yung girlfriend mo, baka mabatukan ka pa eh. Dahan-dahan lang. Discreet lang. Mata lang ang galaw mo. Mata lang. Sanay si Kuya Brian. Teka muna, hindi ba yun immune deficiency? Huminang immunity mo kaya ka nadadali ng ganong problema? Hindi. Crystals talaga siya. Possible na may inflammation. Marami iba-ibang cause ng vertigo. But mataas yung cases kasi sa atin, it's the crystal in your ear and some fluid imbalance in your ear. So that's the reason why more of mechanical siya. Kasi ang katawan natin may tamang balance yan. Binabalanse talaga yan. So kapag hindi tama, lalo na pag nagkakaedad, mas mabilis yung galaw. No? So that's the reason why nagkaka-problem. But the general naman na prevention yan, Kong Angel, as what we always say, stay well hydrated. Of course, get enough sleep. Avoid skipping meals and manage stress, because the stress worsens the vertigo perception. It's more of the vertigo perception yung nawaworsen ng stress, but general, stay well hydrated, get enough sleep, manage stress, and consult your doctor also. Ayan. Kaya Banong, pagka may dumaang maganda, huwag kang ma-stress.
palagpasin mo sa kamutingnan. Lalo na pag nandiyan si Mrs. Anyway, kung may mga concerns pa ho kayo, may mga gusto ko kayong itanong, basta health related po, at nandyan ho lagi yung ating pong mga dalubhasa sa Tioxis Ventures na willing na sagutin ang inyong pong mga tanong. Mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Sir Brian, thank you for joining us. Happy weekend. Thank you. Salamat po. Happy weekend. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Million! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung pong family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households, sa may emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Australia at mga suki natin dyan po sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Magandang umaga, Pilipinas! Additional clue daw sa sa ating mahiwagang tunog. Kaya pakinggan muna natin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000. Mahiwagang tunog! Di ba, sabi ko na noon, ginagamit din sa tea. Tea. Pagka may asawa na tsaa. Ayan. Hindi, ginagamit nga po sa tea. Bahala na kayo, dugtungan nyo na lang. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman. Sino daw itong senador na nginigtombong pala ngayon, nininervyos din, ano ha? Kala ko tapang-tapang nito. Nininervyos din pala. Oo, dahil baka pagka piniga ng husto, yung magkapatid na Yap, yung Yap Brothers na contractors, di ba? Yung isa nag-resign. Nahabol sila ngayon.
May pre-order na yung kanilang mga properties at mga pera eh. Ito, involved to doon sa rock netting. Yung rock netting, original pala noon, 7,000 per square meters. Ginaya nila yung technology galing Europa, pagkatapos binenta nila ng 13,000 per square meter. Simpleng racket, ano ha? Oo. Yung palang allocable ni Mr. Senator, pinapakyaw nung Yap Brothers. Ang tanong ko nga na-implementa ba naman? Hindi natin alam kung may ghost. Yan. Baka naman mamaya nga may ghost. Nako, delikado. Baka maubos ang tapang ni Senador pagka piniga na yang Yap Brothers na yan. Ay, sus, may ginoong buhay to. Oy, kumusta na daw pala yung kasong iniimbestigahan noon ni Greco Bellica? At tandaan nyo si Greco, yung panahon na nasa PACC siya. Meron siyang inimbestigahan na taga-BIR. Kunin daw po ni Commissioner Mendoza yung pong mga inventory ng kaso. May hawak nyo dati si Boy Mansion Pero alam ba ninyo, kawawa naman yung mga pinoprotektahan pala ni Boy Mansion. Kasi hanggang ngayon pala may monthly protection allowance na sinisingil sa kanila. Kawawa naman yung mga tao. Protektado ka nga. May kotong naman. Kaya lang baka wala na yung CCTV dahil kinuha daw ni Boy Mansion para maitago nga may ebidensya. Meron nang nakapag-retire pero yung iba namamayagpag na. Saka, Commissioner, for sale pala yung 2 condo unit dyan sa Westin Residences sa likod lamang po ng Shangri-La EDSA. Pag-aari ito ng isang dating nasibak na expert sa PIC transaction. Ayun. Yung isang bolt yung isang condo unit, 2 units yun Yung isang unit ginamit ng bolt noon para sa delivery ng mga Pogi Boys. Pogi Angels pala yan. Ay, susme. At dyan po sa Senado, dyan po sa Kongreso dati, early last year, ang helipad napupuno ng helicopter, Tsaka yung mga parking lot nila, punong-puno ng mga mamahaling sasakyan. Ngayon daw, ang makikita nyo lang doon, pinaka-high-end Fortuner, Innova, meron pang Kia Picanto, yan Ganyan na lang daw ginagamit ng mga congressman ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot sa 5,600 na mga 2025 bar exam passers ang nakatakdang manumpa bilang ganap na abogado ngayong araw, February 6. Ayon sa Korte Suprema, gaganapin ang seremonya alas 10 ng umaga sa Philippine Arena, Bukawi, Bulacan. Dayo pa, Kasabay rin ito ang paglagda ng mga bar passers sa role of attorney sa huling hakbang para sila'y kilalaning full-fledged lawyers. Ang oath-taking ay isasagawa kasabay ng special court session ng Korte Suprema. Matatandaan ng una sa 2025 online bar examinations ang University of the Philippines sa Diliman. Graduate na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez matapos makakuha ng rating na 92.70%. Congratulations sa mga manunumpang bagong lawyers. Kasama nun manunumpa kasama natin dito ang pangalan nun ninan, Ray. Hindi si Jana, matagal na nakapag si Cupino, Cyril Cupino, ayun. Bumagal ng gusto ang flood inflation noong Enero na nagbigay ng konting ginhawa sa mga mamimili matapos ang holiday season. Yan man nagbabala si Agriculture Secretary Francisco Tuloral Jr. Mananatiling marupok ang pagbaba na ito at nangangailangan ng mas mahigpit na pamamahala sa supply ng pagkain upang maiwasan ang panibagong pagtaas ng presyo ng pagkain sa bansa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagal ang food inflation ng 0.7% noong Enero mula 1.2% noong Disyembre at 4.0% noong Enero ng nakarang taon. Iniuugnay ng PSA ang pagbagal na ito sa pagkupa ng demand matapos ang holiday season at dahil dati mataas nga ang presyo noong nakarang taon, bagamat nagbabala rin ang ahensya na maaari agad itong bumalik sa dati dahil naman sa umuusbong na pressure sa ilang kategorya ng pagkain.
Sinabi po ni Secretary Laurel na maganda ang mga numero, magandang indicator para makapag-relax, ano ha? Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na dapat tayo hindi na mag-effort, ano ha? Na tuluyan na mag-relax. Mahigpit na binabantayan kung paano pinamamahalaan ang supply ng pagkain mula produksyon hanggang importation at distribution dahil anumang pagkukulang ay maaaring magresulta sa mataas na presyo ng pagkain na ang naapektuhan ng mga consumer. At syempre, makaka-epekto ito sa kabuuang galaw ng ekonomiya. Malaking bahagi ng presyo ng pagkain sa Consumer Price Index, kaya't may malaking impluensya ito sa headline inflation at sa monetary policy. Ang muling pagbilis ng inflation ay maaaring mas tumama sa mga kabahayan na mas mababa ang kita. Magpahirap sa mga plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na luwagan ang monetary policy upang suportahan naman ang paglago. 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Oroquieta City. Mga seafarers natin ha, yung mga pabalik ng Pilipinas, magpapasalubong ba kayo para po sa Valentine's Day? Aba, huwag nang imported na tsokolate, meron tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog, produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila na dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph dahil ang karamihan ng mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at DOST. Tangerine chocolate ipinagmamalaki ng mga taga Quezon, 100% gawang Pinoy. 49 makalipas ang alas 5 ng umaga, nagwakas na ang laban ni Alexandra Alex Iala sa women's singles sa Abu Dhabi Open. Ito ay matapos na mabigong matalo ang veteranong tennis player na si Ekaterina Alexandrova sa score na 6-3, 6-3 sa kanilang quarterfinals match kahapon. Bago nito, pinatumba ng Pinay tennis star sina Zeynep Sonmes at Alexandra Sasnovich na sa mga naunang dalawang laban. Sa kabila nito, sasabak Prinsiala sa quarterfinals sa doubles tournament. Kasama naman si Janice Tijen ng Indonesia. Magtutuloy-tuloy din ang pagpalo ni Yala sa Middle East dahil kasama rin siya sa mga maglalaro sa Qatar Open. Go lang, Alex!
Mahigit 1.2 milyon na kabataan ang mga bibiktima ng mga sexually explicit deepfakes o mga pekeng malalaswang larawan na ginawa gamit ang artificial intelligence sa nakalipas na taon. Itong lumabas sa isinagawang pag-aaral sa 11 bansa ng Interpol at ECPAT Global Network. Sa ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF, lumalabas na katumbas ito ng isa sa bawat 25 bata na nabibiktima ng sexual AI images. Ikinababahala naman ng UNICEF ang pinsala at ang panganib na posibleng maidulot nito sa mga bata. Ang deepfakes ay mga larawan, video o audio na minamanipula ng AI para magmukhang totoo. Sa kaso ng bata, ginagamit ang tinatawag na nudification kung saan sadyang tinatanggal o binabago ng AI ang suot na damit ng isang ordinaryong litrato upang magmukhang hubad ang biktima. Kaya ang pakiusap po natin, huwag nyo nang ipagpasa-pasa yan. Diba? Nasa gayon, maapektuhan din po, huwag maapektuhan yung pong bata. Dahil baka mamaya, kala nila, baka totoo yan eh. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Taguig. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang Pulis Maynila na inakusahan ng isang babaeng nanggahasa sa kanya. Kinilala ang pulis, si Patrolman Joshua Semilia Mendoza. Kusang sumuko ito sa tanggapan ng NBI-NCR sa Ermita, Maynila matapos ilabas sa Manila RTC Branch 52 ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa kasong rape. Nagugat ang kaso sa reklamo ng babaeng kinilalang si Ana na nagsabing nakasama nito sa Quezon City ang naturang lesbo matapos magalok ng tulong sa pakikipag-ayos niya sa kanyang asawa. Kwento ng biktima, nagpunta sila sa isang establishmento sa Tomas Morato Avenue. Nagkainuman hanggang mawalan siya ng malay matapos na inumin ang huling baso ng alak. Pag may alak, may balak. Ayan. Si pulis, akala siguro makapagkakalat na siya ng kanyang semilya. Yun, nagreklamo. Sabi ni Ana, nagising na lamang siyang nasa loob na ng motel kung saan siya pinagsamantalahan ng patrolman. Maganda umaga, Pilipinas! Ungas din, patrolman pa lang, ogag na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 52 makalipas ang alas 5 na umaga, nananakit na ba ang inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at Ultabayo.shop ang Ultaplex. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang, ACES na umaga. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year, pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint.
Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. 4 na minuto pa bago mag-iisa sa umaga, DepEd at mga mayor ng NCR tinalakay ang mga panuntunan sa konstruksyon ng mga classrooms. Detalye na balita mula kay Jal Parosa, RH52. Jal, good morning. Pinulong na ng Education Secretary Sani Angara ang mga alkalde ng Metro Manila upang ilatag ang mga panuntunan sa pagtatayo ng school buildings ngayong 2026. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran upang mapaspasan ang konstruksyon ng mga kulang na silid-aralan o classroom sa buong bansa. Kabilang sa mga inilatag ni Angara ay ang eligibility requirements sa LGUs na planong i-take over ang pagpapatayo ng classrooms mula sa dating tungkulin ng Department of Public Works and Highways. Bago nitang pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-download ng pondo ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan upang tugunan ang classroom shortage. Kaysa ay asa lamang ito sa DPWH sa gitna ng kinaharap na corruption scandal. Pero nilinaw ni Angara, tuloy pa rin ang partnership ito sa bagong lideratong DPWH para sa backlog na higit 8,000 silid-aralan o classrooms sa 2024 hanggang noong nakarang taon. Sa nabanggit na bilang, nasa 3,600 na ang natatapos ng DPWH. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, farm ni Atong nasuyod ng NBI, 4 hanggang 5 na. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasuyod na ng National Bureau of Investigation ang lahat ng farm ng tuganting gaming tycoon na si Atong Ang. Pero ayon kay NBI Head Agent at Spokesperson Palmer Malyari, hindi ito nangangahulugang titigil sila sa manhunt operation sa mga nabanggit na properties. Ipaniliwanag niyang babalik-balikan pa rin ng kanilang mga operatibang farms ni Ang hanggat hindi siya napoposasan. Sabi ni Malyari, 4 hanggang 5 farm na ni Ang yung napuntahan ng Bureau bukod pa sa mga hindi nakapangalan sa gaming tycoon. May mga sinuyod na rin anya silang mga beach houses ng negosyante at ikinukonsidera rin nila yung lumutang na impormasyon na posibleng nagtatago si Ang doon sa ilang casino o hotel. Pakinggan natin. Kung nang iisipin mo, nagpunta na sila dito, hindi na babalik yan. Dito na tayo. Siguro mga 4 o 5 na napuntahan nila. Bukod dun sa mga hindi nakapangalan sa kanya. 10 milyong piso ang patong sa ulo ng itinuturong mastermind sa pagpatay sa mga missing sa Bungeros. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga kay Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. 5 transmission facilities ng NGCP sa Visayas at Mindanao. Apektado naman daw ni Basyang. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning.
Good morning, Kuya Angel. As of 2 a.m. ay unoperational ang dalawang transmission facilities ng National Green Corporation of the Philippines sa lalawigan ng Leyte at 3 pang pasilidad sa Mindanao. Ito'y kasunod ng hagupit ng Bagyong Basya. Sa report ng NGCP, kabilang sa apektado ay ang Suleco o Southern Leyte Electric Cooperative at ang Durelco o Don Orestes Romualdez Electric Cooperative sa Tolosa, Leyte. Bukod dito ay apektado rin ang Surneco o Surigao del Norte Electric Cooperative sa Surigao del Norte at Siarelco o Siargao Electric Cooperative sa bayan ng Siargao, maging ang Sorseco 2 o Surigao del Sur 2 Electric Cooperative. Sa ngayon ay pinakilos na ng NGCP ang kanilang mga tauhan at kasalukuyang nagsasagawa ng patrol kasabay ng restoration activities. Pagtitiyak ng Power Transmission Agency, tuloy-tuloy ang isasagawa nilang restoration effort lalo na sa mga lugar na accessible na at maaari ng pasukin ng kanilang mga line crews. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Happy weekend! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Thomas Jefferson. Ang sabi po ni Thomas Jefferson, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Oras sa buong kapuluan, Aces na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time... Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.